Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman pong programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po siya ng World Radio International through White's Ferry Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong paksa na pag-uusapan, dated for March 24, 2024, Jesus Christ, the Rejected Messiah, based on the book of Matthew chapter 13, verses 54 to 58. Ito po ay live ngayon sa Facebook, but later on this will be uploaded sa YouTube natin. And of course, for the radio, this will be broadcast on Sunday, March 24, from 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa Radio GMA DWRA Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City, Philippines. Before we will broadcast, nais nating batiin ang ating mga sponsors, partners, and other brothers and sisters who are helping in the ministry, not only for the radio but also in the follow-up and visit of prospects, people who are wanting to become Christians, and visitation in different congregation all over the Philippines, especially po dito sa Northern Zone. Kasama po ang Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, La Union, and of course hanggang Nueva Ecija, and then hanggang po sa Metro Manila, mga kapatid at mga kaibigan. We'd like to thank, of course, our main sponsor, our World Radio International through White's Ferry Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Diyan po ang aking contact ay si kapatid na Robert Abels at si Sister Beverly Henry Dobbs. We'd like also to acknowledge our partners, ang Christian World Ministry headed by Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course Sister Deborah Quinones Marcos. Mga kapatiran sa buong Pilipinas, binabati natin. Of course, nasa Canada, kapatid na Rose Ontalasco and the husband June Ontalasco sa Canada. Sa California, Brother Ed and Sister Beulah Lauder. Diyan din po sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno and Henry Katig, and of course dyan din si Grace Tuanyo. We'd like also to acknowledge our partners in the ministry, kapatid na June Kaugiran and his wife Sister Dina Ibita Kaugiran of Metro Manila Congregation. Kasama rin po si kapatid na Rico G. Canlas and his family of San Fernando City, Pampanga Congregation. Of course, pinabati natin ang mga kapatiran dyan sa Dasmariñas, Cavite, where I came last Sunday and have a preaching at their congregation sa evening at saka sa morning service. Binabati natin ang mga Sico family, Silva family, and the rest of the congregation ng Dasmariñas City Congregation. Sa Nueva Ecija, Junabaya and family, sa Maniego, and that's Pangasinan. Would like to greet, of course, Brother Greg, Sister Luz Manuel. We would like to say condolences to the family of the Sister Luz Victorio Manuel for the loss of her father just recently at the age of 78. Dito rin po sa Baguio, we'd like to say condolences to the family of Brother Johnson Marcelo and of course the Ensas family
here at Baguio City. Binabati natin ang ating lahat ng listeners sa Baguio City, Pangasinan, Nueva Ecija, La Union, and other parts of the Philippines. I would like to greet my sister Evelyn in Cebu and the son Neil Impirado. Diyan din po sa Ross City Capiz, Brother Nards Tuanyo and his wife, Sister Bibi. Dumako na po sa atin sa ating pagbabasa sa Book of Matthew chapter 13 verse 54 to 58. Ito po ang ating subject matter, Jesus Christ, the rejected Messiah. Si Kristo ang hindi tinanggap na Mesiyas. Basahin po muna natin sa wikang Ingles, then we will also read it in the Filipino version. Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get his wisdom and these miraculous powers? They asked. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? And aren't all his sisters with us? Where did this man get all these things? And they took offense at him. But Jesus said to them, only in his hometown and in his own house is the prophet without honor. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Matthew 13:34 to 58. Yan po yung ating bababasa sa wikang Ingles. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad ng Biblia. At dito po ay mababasa rin sa Marcos Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 6, at Lucas Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 30. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinhagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong yan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng yan? At siya hindi nila pinaniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Yan po ang ating pagbabasa sa wikang Pilipino, wikang Ingles sa ating paksa na pinamagitan kong Jesus Christ, the rejected Messiah, based on Matthew 13, verse 54 and 58. Si Kristo po ay isang Mesiyas, isang Kristo. The word Messiah and Christ means the appointed one, ang pinilang ng Diyos. Subalit, sa halip na siya ay parangalan, paniwalaan, sa sarili niyang bayan, sa sarili niyang bahay, siya po ay hindi pinaniwalaan. He was rejected in his own hometown and even in his whole household. So pag-aaralan po natin yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kung ano ang dahilan kung bakit hindi nila tinanggap si Kristo. At maging sa ngayong kapanahonan, marami pa rin tao ang hindi tumatanggap sa ating Panginoong Kristo. Parallel accounts of Jesus' rejection in Nazareth, kanina sinabi ko, matatagpuan dito sa Marcos Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 6, at Lucas Kapitulo 4, 16 hanggang 30. The Jewish people in Galilee recognized his great knowledge and miraculous power when he taught them in the synagogue. So yung mga Hudyo na nakapakinig kay Kristo, sabi niya, napakagaling ng taong ito, napakatalino, napakahusay, at siya pa ay nakakagawa ng himala. Yun po ang sinabi nila nang siya ay nagtuturo doon sa kanilang sinaguga. He told the Jews that Isaiah chapter 61 verse 1 and 2 was being fulfilled on that Sabbath day at Nazareth, Galilee. Doon po sa Marcos at saka sa Lucas, bago nila sinabi yon,
nagtuturo nga si Kristo sa sinagoga, ay binasa niya po yung chapter 61 ng Book of Isaiah, verses 1 and 2. At doon ay sinabi ni Kristo na yung mga talata na yun na binasa niya sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2 ay natutupad sa araw na yun doon sa harap ng mga tao doon sa Galilea, sa Nazareth of Galilee. But despite the knowledge and the powers of Jesus Christ, the Jews still rejected Jesus. So let us know the truth. Because the Bible says, let us know the truth, and the truth shall make you free. Yan pong sinabi ng Panginoon sa Kristo mismo sa 1:8:32. So, bagamat si Kristo po ay kinilala nila ang kanyang kaalaman, kagalingan, kahusayan, pati na rin ang kanyang kapangyarihan gumawa ng mahimala, siya pa rin ay hindi tinanggap, hindi pinaniwalaan ng mga Hudyo doon po sa Galilea, lalo na po doon sa kanyang bayang Nazareth. And of course, iba pang lugar, ganun din ang trato na ginawa nila sa kanya. So, sa ating pong pag-aaral, 4 po na parte ng leksyon ang ating tatalakay. Number 1, the Jewish expectation of the coming Messiah. Ano po ang inaasahan ng mga Hudyo tungkol sa darating na Mesiyas? Pangalawa, ano po ang epekto ng supernatural knowledge o sinasabi nating miraculous powers ng Panginoon sa mga Hudyo? Pangatlo, rejecting Jesus Christ as the coming Messiah, the reasons. Ano po ang mga dahilan kung bakit hindi nila tinanggap si Kristo bilang Mesiyas? At pangapat na parte ng ating lesson, modern day rejection of Jesus as the Messiah. Ano po ang dahilan ng mga tao ngayon, ngayong kapanahon na natin, kung bakit marami pa ring tao ang hindi naniniwala kay Kristo at hindi nila tinatanggap ang Panginoon sa Kristo bilang kanilang Mesiyas o bilang Kristo. Dumako na po tayo sa ating discussion. The first part of our lesson, the Jewish expectation of a coming Messiah. Ano po ang inaasahan ng mga Hudyo ng panahon ni Kristo tungkol sa isang Mesiyas? Mabalikan po natin yung mga ilang talata sa Old Testament para malaman natin na ito ay mga hula na natupad nung kapanahonan ng ating Panginoong Kristo. For example, in the book of Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah the prophet said, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel," meaning God be with us, or God is with us. So sa hula ni Isias 7:14, sabi niya, ang isang birhin ay manganganak at ang itatawag sa kanyang anak ay Emmanuel. Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At yan po ay natupad. Kung babasahin natin doon sa Matthew 1:23, nandoon yung katuparan na yun. Inulit po ng writer na si Matthew ang prophecy na yan na galing kay Isaiah, at sinabi niya, ito yung sinabi na Isaiah, na ang isang birhin ay manganganak at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Of course, doon sa Matthew, sabi doon, Jesus or Jesus. Well, Jesus means Savior. Emmanuel means God is with us. So pareho lang po yung idea doon. The promise that through this child, their yoke of burden will be broken. So yung propesya ni Isaiah chapter 9 verse 4, ang hula ni Isaiah na sa pamamagitan ng batang ito, batang Jesus, ang pagkakaalipin ng mga Hudyo mula sa mga Romano ay matatanggal o maaalis. Yun po ang sinabi ng Biblia doon po sa Isaiah chapter 9 verse 4. This promised child will be called, according to the book of Isaiah chapter 9 verse 6, this child will be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So yun po ang sinabi na Isaiah chapter 9 verse 6. Ang batang ito ay tatawaging kamangha-mangha, isang tagapayo, isang makapangyarihang Diyos, Everlasting Father, walang hanggang Ama, at Prinsipe ng Kapayapaan. So yun po yung mga titulo na yun
ay patungkol po sa ating Panginoong Kristo, at bagamat nasulat sa Biblia, Isaiah chapter 9 verse 6, marami pa rin ang mga taong hindi naniniwala na yun ay patungkol sa ating Panginoong Kristo, lalo na yung mga Hudyo ng kapanahunan nila. In general, brothers and sisters, most Jewish people believe that when Jesus comes, He will do the following. So may mga expectation po, may mga inaasahan ang mga Hudyo na mangyayari kapag dumating na raw ang tunay na Mesiyas. Ay, babanggitin po natin yan ngayon. The Jewish people expected a king like David and Solomon who would drive out the Romans from Israel. So katulad po ni Haring David noong panahon niya, natalo niya po lahat ng kalaban niya. Of course, wala pa yung mga Romano doon. Nandun yung mga Pelistio. At si Haring Solomon naman, dahil sa kanyang katalinuhan, ang kanyang kaharian ay napakalawak mula Ehipto hanggang India. Siya po ang pinakamatibay, pinakamagaling, pinakadakilang hari ng Israel. And of course, sa katalinuhan niya, binigyan siya ng Panginoon ng katalinuhan, kayamanan. Ang kasalanan po lamang ni Solomon, mga kaibigan at mga kapatid, ay sumobra po ang kanyang naging asawa. He had 700 wives and 300 concubines. Of course, hindi pabor yun. Hindi pabor ang Panginoon Diyos yun. But anyway, let's continue. What were the Jewish people expecting about the Messiah? Ano ang expectation? Ano ang inasahan ng mga Hudyo kapag dumating ang Mesiyas? Number one, He will rebuild the temple in Jerusalem. Yung pong templo ng Jerusalem, winasak po ng Babylonia yun. Panahon pa ng matagal na panahon, yung 600 years o 700 years ago, before kay Kristo, winasak na ng Babylonia yun. Pati yung mga ginturon, sinira nila. And of course, Herod rebuilt the temple, but it was not as beautiful as Solomon's temple. So, yun po ang inaasahan ng mga Hudyo kapag dumating na raw ang Mesiyas o ang Kristo. Number two, He will end all wars and there will be universal peace. So, sabi ng mga Hudyo, pag dumating itong Mesiyas, wala ng mga digmaan, wala ng away, at magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Yun po ang kanilang inaasahan. Pangatlo, the Messiah also will unite all people, Jews and Gentiles, regardless of their race, their color, or their culture. So sabi nila, pagdating ng Mesiyas nito, pag-iisahin niya ang buong sanglibutan, ang buong tao sa mundo. Wala nang Hudyo, walang mga Hintil. Kahit anumang lahi, kahit anumang kulay, kahit anuman ang kanilang kultura, pag-iisahin ang Mesiyas na ito kapag siya ay dumating sa mundo. So yun po yung mga expectation ng mga Hudyo. Nangyari ba yun o hindi? Mamaya po tatalakayin natin yan. Pangalawang parte ng leksyon, what were the effects of Jesus' supernatural knowledge and miraculous powers? May kapangyarihan si Kristo na magpagaling sa mga may sakit. May kapangyarihan siyang buhayan ng may mga patay. At dahil pa sa mga kapangyarihan na yan, ano po ang epekto sa mga Hudyo? Number one, as a whole, Jesus' supernatural knowledge and miraculous powers impressed the Jews of the Nazareth of Galilee. So, impressed yung mga tao. Nagulat sila. Ang galing naman ng taong ito. Ito ba ay Mesiyas? Ito ba ay magician, magikero? O may kapangyarihan lamang pero hindi siya galing sa Panginoon? So, yun ang mga katanungan sa isip nila. They were amazed to say the least, and both truths were undeniable. So, si Kristo may supernatural knowledge, sobrang kaalaman niya sa ordinaryong mga tao, nakapagpapagaling pa siya ng mga may sakit, nakagawa siya ng ibang himala. So the crowd was amazed at his teaching, for he told them with authority, not like the scribes or teachers of the law. Ayon sa Matthew 7:29, sabi ni Matthew 7:29, ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ay nagtuturo at ginagamit nila yung kautusan ni Moses. Pero si Kristo, kapag ito'y nagturo, makapangyarihan ang kanyang pagtuturo. For example, sa Old Testament, sinasabi,
huwag kayong pumatay. Thou shalt not kill. Pero sabi ni Kristo, ang sino mang mapuot sa kanyang kapwa ay kapareho na rin ng pinatay mo ang iyong kapwa. Hindi mo pa ginawa, nasa isip mo lang, napupuot ka lang, pareho na rin yung pinatay mo ang tao. Yun ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Even the Sadducees who denied the resurrection from the dead were silenced by Jesus in the book of Matthew 22:34. Ang mga Sadduceo po, yung hindi naniwala sa resurrection from the dead, hindi rin sila naniwala sa mga anghel, napatahimik sila ng sinagot ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? You do not know the scriptures. Why? Because God is the God of Abraham. Pwede bang tawagin ng Diyos ni Abraham kung si Abraham ay patay na? Ang ibig sabihin, kahit wala na si Abraham sa mundong ito, siya pa rin ay may buhay. In other words, what Christ was telling was that there is another life after this life. May isa pang buhay pagkatapos ng buhay na ito. At ano pang sinabi ni Kristo? Ang mga tao doon sa kabilang buhay ay hindi na nag-aasawa. Para lang silang mga anghel. Yun po sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew chapter 22 verse 34. What they could not accept was that Jesus was an ordinary guy, the son of a carpenter, and they knew his family. Ang hindi po matanggap ng mga Hudyo nung panahon nila, si Kristo po ay isang ordinaryo lang na tao. Actually, karpintero lang ang kanyang ama na si Jose, at pati si Kristo, karpintero rin. At ano pa, kilala nila ang kanyang pamilya. Hindi ba sabi nila, kilala ko si Jose, kilala ko si Maria, kilala ko ang mga kapatid niyang mga lalaki, pati kapatid na babae. So, how could he claim that he is now the Messiah? Yun po yung tanong nila sa kanilang mga sarili. After the people saw the sign, they said, surely this is the prophet who is to come into the world. Pero mayroon ng mga naniwala sa kanya. Yung mga ordinaryong tao na pinakain niya nung araw na yun doon sa Galilea, 5,000 katao. Nakita nila si Kristo, walang dalang pagkain, 2 pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Napakain ni Kristo yung 5,000 katao mahigit. So, nang makita nila ang tanda na yun, ang himala na yun, sabi nila, ito na nga ang propeta na darating sa buong mundo. Yun ang sabi ng mga tao dahil sa himala na ginawa ni Kristo. Anong nangyari? But Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, he withdrew again to the mountain by himself. Yun po siya nasabi sa 1 Kapitulo 6, 14, 15. Nang makita ng mga tao yung himala na ginawa ni Kristo, napakain niya yung 5,000, gusto nilang gawing hari na si Kristo. Kunin nila si Kristo, gawin ng hari agad. Subalit ang nagawa ni Kristo. Siya po ay umalis at pumunta sa isang bundok para manalangin. Bakit hindi ginawa at tinanggap ni Kristo? Kasi po, hindi pa panahon. At pangalawa, hindi yun ang intention niya na naparito sa lupa upang maging pisikal na hari. Kung hindi si Kristo ay naparito sa lupa upang maging spiritual na hari ng kanyang spiritual na kaharian, at yan po ang iglesia na itinatag niya dito sa mundo. Panahon ng mga apostoles, Matthew 16, 18, 19, sabi ni Kristo, itatatag ko ang aking iglesia. At sa verse 19, sinabi niya kay Apostol Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Diyos at ng langit. Ang mga Parisiyo po ay hindi nila sinabi na hindi naghihimala si Kristo. Alam nila na mahimala. But ano ang objection ng mga Pariseo? Ganito po ka-ipokrito yung mga Pariseo nito. Mga Pariseo po, magagaling sila sa batas ni Moses, pati tradisyon. Kabisado nila yon. Pero ang hindi nila nagustuhan kay Kristo, nang gumawa ang Panginoong Jesucristo ng himala at sa araw ng Sabado, sabi nila itong taong ito ay hindi ginagalang ang batas ni Moses,
Kasi kung ginagalang niya, hindi siya gagawa ng himala sa araw ng Sabado. So ang sagot naman ni Kristo, ano ang gusto nyo pag may nahulog na hayop sa bangin o sa isang butas? Kukunin nyo ba yung hayop para sagipin ang buhay? Sabi ng mga Pariseo, siyempre kukunin namin. Alam ba mas malaga yung hayop o yung tao? Pinagaling ko yung tao sa araw ng Sabado. At kung sinabi nyo yung hayop na nahulog sa isang butas o isang bangin ay pwedeng kunin at hindi magkakasala, nagkakasala ba ako dahil pinagaling ko ang taong ito sa araw ng Sabado o sinasabi niyong araw ng pamamahinga? The Sabbath was not, man was not made for the Sabbath, but rather the Sabbath was made for man. Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi ang pamamahinga ginawa para sa tao. In other words, depende sa sitwasyon. Pwedeng mamahinga kung talagang kinakailangan, pero kung may mas mahalaga na bagay kaysa sa pamamahinga, bakit ka mamamahinga kung may kailangang iligtas na buhay? The scribes also strongly objected to Jesus' healings and exorcism. Ano po yung sabi ng mga iskriba? Iskriba po ito yung mga lawyers. Ito yung mga abogado ng batas ni Moses. Ano po ang objection nila kay Kristo? Hindi nila sinabi na hindi siya naghihimala o hindi gumagawa ng mayumala, nagpapalaya sa mga demonyo. Nakita nila totoo nangyayari. Pero anong sinabi nila? Ayon sa Marcos 3:22, ang sabi nila, si Kristo raw ay gumagawa ng himala sa pamamagitan ng demonyo. At ang pangalan ng demonyo na yun, Beelzebul, isang prinsipe ng mga demonyo. In other words, sinasabi nila, may kapangyarihan nga, pero galing sa demonyo. So yun po ang sabi nila kay Kristo. Number 3, part of our lesson, rejecting Jesus as the coming Messiah. Ano po ang mga dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga Hudyo nung kapanahunan niya ang pagiging Mesiyas, ang pagiging Kristo, ang pagiging pinili ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo? Meron po akong 7 dahilan dito. Bibilisan ko lang po ang pagbanggit dito para sa ating mga taga-makapinig at taga-tingin sa ating YouTube channel at sa Facebook. Number 1, rejecting Jesus as the coming Messiah. Number 1 reason, the Pharisees refused to entertain even the possibility that Jesus could have been the long-promised Messiah. Ayon sa Matthew 12 verse 20 to 24, hindi po sinabi ng mga Pariseo, hindi possible, hindi pwede na siya ay Mesiyas, na siya yung pinangakong Mesiyas. Hindi nila matanggap. Ano ang mga dahilan? Despite all his healings and miracles, Jesus did not meet their expectation for what the Savior of Israel should be like. Nakita nila yung himala, nakita nila magaling siya magturo. Subalit, may mga gusto silang mangyari na hindi nangyari at hindi nila nakita sa ating Panginoong Jesucristo. The Jewish leaders were looking for a Messiah that would overthrow the Roman rule, not a Messiah that promised peace and love. Ano pong ibig sabihin nun, mga kaibigan? Ang mga Jewish leaders, mga Hudyo, na mga leader ng mga bansang Israel noong panahon na yun, ang hanap po nila ay isang Mesiyas na tatalunin, palalayasin ang bansang Roma na nagsasakop noon sa buong Palestina o buong Israel. So yun po ang gusto nila mangyari. Pero si Kristo, ano pinangangaral niya? He was preaching peace, love. Ano sabi ni Kristo? Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Ano pa? Love your enemies. Pray for those who persecute you and bless them who curse you. So yun yung mga preaching ng Panginoon. Ayaw nila yung pakinggan. Gusto nila labanan ang mga taga-Roma. At yun ang hinahanap nilang klaseng Mesiyas. The Pharisees, the Sadducees opposed Jesus because of his claim of oneness with God. Isa pang uri ng objection nila kay Kristo. Si Kristo raw, sabi niya, siya ay kaisa ng Diyos. When Christ said, John chapter 10 verse 30, I and the Father are one.
ang Ama at ako ay isa. A claim considered by the Pharisees as blasphemous, pamumusog, pagsasalita laban sa Diyos. Ayaw nila yun. Kasi ang Diyos nasa langit, narito isang tao. Sinasabi niya, kapareho siya at kaisa niya ang Panginoon Diyos sa langit. So, parang hindi sila makapaniwala. The Sadducees also saw Jesus as a threat to their authority within the temple. Yung mga Sadduceo naman, nakita nila delikado pala pag itong Kristo na ito ay patuloy na nangangaral, mawawalan tayo ng trabaho sa templo. Yung nagtuturo sa templo, mga Sadduceo, mga Pariseo, pag nandun si Kristo, hindi na nakikinig yung mga tao sa mga Pariseo at Sadduceo. Nakikinig na sila kay Kristo. Number 5, Jesus' preaching in Capernaum was rejected because the son of Joseph, the carpenter, declared himself as the bread of life. Doon po sa John 6:35-38, sabi ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Na galing sa langit. So hindi matanggap ng mga Hudyo. Paano ito naging galing sa langit? Tao ito. Alam natin yung mga kamag-anak niya, tatay, nanay niya. So paano maging bread of heaven or bread of life? Tinapay na galing sa langit. So hindi nila matanggap yon. Number 6, Judaism considers worship of any person as a form of idolatry and rejects the claim of Jesus to divinity. So ano pong ibig sabihin yan? Ang mga Hudyo, ang tingin nila sa mga tao na sinasabi niya na siya ay Diyos, may kapangyarihan katulad ng Diyos, isa bang uri ng idolatria. Pagsamba sa isang Diyos-Diyosan na hindi naman totoo. At dahilan dyan, hindi nila tinanggap ang mga sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos galing sa langit. So yun po yung mga pagrason ng mga Pariseo. And finally, the crowds choose Barabbas and rejected Jesus, leaving him to be crucified. At the final moment of his life, Jesus felt the rejection. And on the cross at the 9th hour, about 3 o'clock in the afternoon, Jesus cried out, my God, why hast thou forsaken me?" So nung final na po, malapit nang matapos yung tinatawag nating Passion of Christ, nasa harap na si Kristo ni Poncio Pilato na gobernador ng Judea. May kostumbre sila, may kaugalian na magre-release ng isang prisoner. Dalawa po ang nandun, si Kristo at si Barabbas. So tinanong ni Poncio Pilato, sino ang aking pakakawalan sa araw ng piyesta ng Passover feast o unleavened bread? Sumigaw ang mga tao. So of course, they were instigated by the Jewish leaders. Isigaw niyo, Barabbas, Barabbas. So sumigaw yung mga tao, Barabbas ang pakawalan. Anong gagawin ko kay Kristo? Sabi naman ni Poncio Pilato, ipako sa krus, ipako sa krus. So sino yung sumigaw na ipako sa krus si Kristo? Ang mga Hudyo. At yung mga Hudyo yun, sila po ay sinulsulan lamang ng mga Jewish leaders. At nang si Kristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, alas 3 ng hapon, malapit na siyang mamatay, sabi ni Kristo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Physically, napabayaan si Kristo. Pero yun po ay mission niya na talagang mamatay sa krus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So nakita natin, mga kapatid at mga kaibigan, hanggang sa kamatayan ay hindi pa rin tinanggap ng mga tao ang ating Panginoong Kristo. Pangapat po na parte ng ating leksyon, modern rejection of Jesus as the Messiah. Ngayong kapanahunan, bakit may mga tao pa rin na hindi nila matanggap si Kristo bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas? Ano po ang mga dahilan? Well, there are about 4 na babasahin natin, pag-uusapan natin. Number 1, some do not think they need a Savior. May mga tao hanggang ngayon, sabi nila, hindi ko kailangan ang tagapagligtas. Sabi nila, mabait naman ako. So, hindi ako kailangan bumalik sa Diyos.
May mga tao pong ganyan. I am a good person. Pumunta ka doon sa kabundukan, sa mga malalayong lugar, doon ka mangaral ng Ebanghelyo. I am a good person. Hindi naman ako sinungaling, hindi naman ako magnanakaw, hindi naman ako mamamatay tao. So yun ang mga dahilan nila. They said, but Jesus Christ said, ano sabi ni Kristo sa John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Kung si Kristo po ay sinungaling, siya na po ang pinakamalaking sinungaling. Sapagkat sa sinabi niyang ito, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama sa kalangitan kung hindi sa pamamagitan ko. 1:14-6. Number 2 reason why people don't accept Christ, the fear of social rejection or persecution deters people from receiving Christ as Savior. So yung mga iba po, takot sila na magkaroon ng social rejection. I-reject sila ng mga kaibigan niya. Mga kaibigan nila, ayaw namin yan, masyadong makakristo yan, masyadong mabait yan. So they do not like to be persecuted, they do not like to be rejected, and so they would not accept Christ. Ikaw, sobra kang bait, hindi ka pwede dito sa grupo namin. So yun po ang one of the reasons also. Some would not confess Christ because they are more concerned with their status among their friends, their peers, than doing the will of God. Ito mo nangyari. John chapter 12 verse 42 and 43, may sinasabi po doon si Apostol Juan. Ano sabi niya? May mga tao, pati mga leaders, mga Pariseo, mga Saduseo, mga Eskriba, kilala nila si Kristo. Humahanga sila sa katalinuhan niya at nakita nila yung mga himala. Subalit, dahil sa natatakot sila sa mga Pariseo, mga Saduseo, mga Eskriba, na kapag sumunod sila kay Kristo, kilalanin nilang Mesiyas si Kristo, hindi na sila makakapasok sa sinagoga. Yun ang tinatawag nilang excommunication, disfellowship, o tinatawag nilang pagtitiwalag. Hindi na sila papapasokin ng mga Hudyo doon sa sinagoga. So yun po ang takot nila. So they were like the Pharisees who love their possessions and the esteem of others. So mga Pariseo, gusto nila mas nire-respeto sila ng tao kaysa sa sinusunod nila ang kagustuhan ng Diyos. Ano sabi doon sa John 12:42-43? Sabi doon, for they love the approval of men rather than the approval of God. Mas gusto nilang tinatanggap sila ng tao kaysa tinatanggap ng Panginoon. Well, of course, one example of this, what the present world has to offer more is more appealing than the future and the eternal. May mga tao, hindi nila nakikita yung darating na panahon, hindi nila nakikita yung langit. Ang nakikita nila yung ngayon. One example of this, in the book of Matthew chapter 19 verse 16-23, was a rich young ruler. Sa sobrang niyang yaman, sabi niya sa Panginoon, gusto ko po makapasok sa karya ng langit. I would like to gain eternal life. Well, sabi ng Panginoon sa kanya, you do the commandments. Sabi niya, nagawa ko na yan. The 10 commandments, alam ko na yan. So sabi ni Kristo, dahil mahal niya yung kayamanan niya, ibenta mo yung mga ari-arian mo, ipamigay mo ang iyong kayamanan sa mga mahirap, at pagkatapos sumunod ka sa akin. Yun ay para po sa kanya lang yun. Kasi sobra niyang yaman, sobra niyang mahal ang kanyang kayamanan. So itong taong ito, nalungkot umalis sapagkat hindi niya kayang iwanan ng kanyang kayamanan dito sa lupa at ipagpalit sa kayamanang nasa langit na mas matagal at mas malaki, spiritually speaking. In 2 Corinthians chapter 4 verse 16-18, the Apostle Paul wrote about the light and momentary affliction is preparing us for eternal weight of glory beyond all comparison. Ulitin ko po, 2 Corinthians 4:16-18. Ano sabi ni Apostle Paul? Yung mga paghihirap dito sa mundo, temporaryo lang yan at magaan lang yan. Yan po ay naghahanda sa atin ng napakabigat, napakawalang hanggan kalwalhatian na naghihintay sa atin sa kalangitan. In other words, halimbawa ang preview mo dito,
1 billion. Billion hindi milyon. So balit pag give up mo yan, sumunod ka kay Kristo, mahigit pa sa 1 billion. Marahil ang buong sanlibutan, buong kalangitan, ibibigay ng Panginoon. So hindi po natin mabibigyan, masasabi ko magkano ang halaga. So balit sobra-sobra ang sinabi ng Apostol Pablo. It's beyond comparison. The reward, the glory that we will be receiving when we will be with the Lord is beyond all comparison. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, 17, and 18. Number 4, and the last, many are simply resisting the Holy Spirit attempts to draw them to Christ. Marami po, pinipigilan nila ang Espiritu Santo. Bakit Espiritu Santo? Ang Panginoon Diyos po hindi namimilit. Pero ginagamit po niya ang banal na salita, ginagamit niya rin ang kanang banal na Espiritu para himukin ang tao, akayan ng tao na mapalapit sa kanyang anak na si Jesucristo, na siya nating tagapagligtas at Panginoon. In the book of Acts chapter 7 verse 51, yung mga Hudyo, yung mga bumabato kay Esteban habang siya'y nangangaral at malapit ng mamatay. Sabi ni Esteban doon sa Acts chapter 7 verse 51, you stiff-necked people, you are like your fathers, you always resist the Holy Spirit. Kayo po matitigas ang ulo, katulad kayo ng mga ama ninyo, palagi ninyong nilalabanan ang kalooban at kagustuhan ng Espiritu Santo. So, si Apostol Pablo po made a similar statement to the group of gospel rejectors in Acts chapter 28 verse 23 and 27. Kung babasahin niyo po doon, si Apostol Pablo nakakulong po sa Roma sa Matthew 28, 23, 27. Habang siya'y nangangaral, nakakulong pa siya for 2 or 3 years, pumupunta ang mga tao sa kanya, pinangangaralan niya. Yung mga iba tumanggap. Yung ibang Hudyo, sabi na, pakikinggan ka namin uli, babalik kami sa iyo. Pero nung sinabi niya Apostol Pablo, well, sa iyo ang inyong kaligtasan, kayo po ang bahala, kayo ang may responsibilidad. Dahil ni-reject ninyo, hindi nyo tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo, kayo po ang bahala sa sarili nyo. Magkakaroon ng judgment day at pananagutan nyo ang bawat rejection, ang bawat hindi nyo pagpaniwala, ang bawat pagtanggi nyo at hindi nyo pagtanggap kay Jesucristo. Yung sinabi ni Pastor Pablo sa Gawa Kapitulo 28, talatang 23 hanggang 27. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, when people today reject Jesus Christ, their rejection has eternal consequences. Kapag ngayon, hindi po natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas, bilang Kristo, ang consequence po yan ay eternal. Ang ibig sabihin, ang resulta yan ay hindi lang temporary. Ito po ay nangahulugan ng ating final destiny, kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay nito. At maraming tao hindi naniniwala dyan. Ano sabi ni Kristo? Acts chapter 4 verse 12, sabi ni Kristo, there is no other name under heaven given to men by which they can be saved than the name of Jesus. Iyon pong sabi ng Book of Acts writer. At totoo nga naman, wala pong ibang pangalan na ibinigay ang Diyos dito sa tao, sa lupa, kung kailan, kung saan tayo maliligtas, kundi sa pangalan ni Jesus. The word Jesus itself means Savior, tagapagligtas. Maraming dumarating na tagapagligtas, subalit hindi po sila kapareho ng ating Panginoon na namatay sa cross ng Kalbaryo para iligtas tayo, tayong mga makasalanan, tayong tinuturing na mga kaaway niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. And those who reject Christ today, for whatever reason, will face an eternity in the outer darkness of hell, where there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew 25 verse 30, anong sabi doon? Ng Panginoong Kristo mismo, sulat ni Matthew, ang hindi tatanggap kay Kristo ngayon, kung ano man ang kanilang dahilan, for eternity, sa kabilang buhay, walang hanggan, sila po ay tatapon sa madilim na lugar, sa impyerno, kung saan mayroong pananangis
at walang katapusang kalungkutan at pagdurusa. So aming pagmensahe kayo mga kapatid sa ating programang Know Your Bible program, at dito po siya ng World Radio International, dito po sa radio, dito po sa Facebook, at later on sa ating YouTube. Kayo po ay inaayahan namin ngayon. If you have not yet believed in Christ, you believe in Christ, be baptized today. Ano sabi ni Kristo? Believe and be baptized to be saved. Marcos 16:16. Maniwala kayo, magpabautismo para kayo maligtas. Sabi pa rin ng Apostol Pedro, magsisi kayo at magbautismo sa kapatawaran ng inyong kasalanan sa pangalan ni Kristo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Yan pa rin ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Corintios 6:2. Ngayon ang panahon, tamang panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan, ayon sa 2 Corintios 6:2. At sa lahat na hindi pa tumatanggap kay Kristo, kayo po ay aming inayan sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Kristo. Matthew chapter 11:28-30. What did Jesus Christ say? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your soul. Tanggapin niyo si Kristo. Siya po ay nag-iimbita. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. At yan po ang imbitasyon ni Kristo. Manalangin po tayo mga kaibigan mga kapatid sa ating pagtatapos. Maraming pong salamat sa iyong leksyon, mensahe. Salamat sa iyong Panginoong Kristo na naparito upang iligtas kami, na siya po ang Kristo, siya ang iyong Mesiyas, aming Mesiyas, siya ang iyong pinadala upang aming paniwalaan, sambahin at sundin hanggang sa kahulihan parte ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang mga nakinig, nanonood, pati na rin ang mga tao naghahanap ng kaligtasan spiritual. Pagpalain niyo po sila at nawa ang iyong salita ay maging makapangyarihan sa ilang mga puso at mga isip. Pagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan, katulad din ang pagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin. Salamat sa aming mga sponsors, aming partners. Salamat sa Panginoong Kristo na siya naming tagapagligtas. Kung lahat iniling namin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo. Amen. 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 Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salvation, host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.